Katatapos lang ng ginagawang clarificatory hearing mga kababayan, ayaw ng Justice Committee na tawagin itong pre-trial at saka mini-trial. Ang terminolohiya, binago nila itong clarificatory hearing. Sa nasabing usapin mga kababayan, mayroon silang 5 ka-individual at 4 na sangay ng gobyerno na inisyuhan ng subpoena ducis tecum at saka subpoena ad testificandum. So ito yung ipapatawag yung mga possible witness, resource person para mag-testify sa sunod nilang pagdinig mga kababayan. Si Congressman Chua ang unang nagmotion dito. Ang NBI at saka Ombudsman minumosyon niya na paisyuhan nito ng 2 nasabing subpoena. Ito yung NBI kung saan magpipresenta ito umano doon sa mga aligasyon sa pagbabanta umano ni Vice President Sara mga kababayan sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at ni dating Speaker Martin Romualdez. Ipapadala sa kanila lahat ng mga findings, lahat ng mga investigations, ipapadala sa NBI sa sunod na pagdinig. Pangalawa mga kababayan, itong Office of the Ombudsman. Ang concern naman sa Office of the Ombudsman is itong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at saka itong unexplained wealth ng Vice Presidente natin sa mga taong 2007 to 2013 at saka 2016 to 2025. Dito nagkaroon mga kababayan ng kunting argumento kung saan inopos or inobject dito ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City ang pagpasupina nitong ombudsman hinggil dito sa 2 naturang usapin. So nagkakaroon ito ng butuhan mga kababayan kung saan 34 ang nag-yes, si ombudsman si Congressman Rufus Rodriguez lang ang nag-no. At saka walang nag-abstain. So 34-1-0. So pasok ang 2 motion ni Congressman Joel Chua dito sa NBI at saka sa Ombudsman. Ang pangatlo mga kababayan, itong PSA. Kung saan ang concern naman nito ay itong birth certificate, marriage certificate at saka death certificate. May kaugnayan pa rin ito dito sa confidential and intelligence fund ng pangalawang pangulo natin. Dito natin malalaman mga kababayan yung mga aligasyon na umano'y mga illegal recipients dyan sa confidential and intelligence fund. So malalaman na natin dito yung tungkol kay Mary Grace Piatos mga kababayan. So ito yung concern sa PSA. Ang pang-apat mga kababayan ay itong mismong sa House of Representatives. Ang Library Custodian and Archives Division kung saan ipipresent nito ang mga transcripts. Ito siguro yung mga video footage, CCTV cameras noong mga nakaraang mga hearings nila sa Kongreso. So ipapatawag din itong librarian ng Archives Division ng mababang kapulungan. Mga individual na iimbitahan mga kababayan ito si Attorney Gloria Camora ng Commission on Audit, si Attorney Michael Pua ng DepEd. Ito yung dating spokesperson ni Vice President noong time na nasa DepEd Secretary pa siya. Itong si Attorney Michael Pua. Nagkakaroon na naman ito ng argumento gawa ng nag-object na naman si Congressman Rufus Rodriguez
ayaw niya na ipatawag si Attorney Michael Pua dito sa pagdinig, mga kababayan. So nagkaroon na naman ng butuhan kung saan 29-1 at 0. 29 ang nag-yes, siya lang isa mag-oppose at saka walang nag-abstain. Pangatlo, itong si Gloria Mercado. Ito pa rin yung sa DepEd, yung undersecretary noon na umano'y binigyan ng 10 envelope na naglalaman ng pera, mga kababayan. So ito si Gloria Mercado na ito yung allegedly tinanggal ni Vice President Sara Duterte gawa ng may mga anomalya sa Department of Education. So makikita natin ito, si Gloria Mercado. Ang pang-apat, mga kababayan, itong si Ramil Madriaga, kung saan nagkaroon na naman ng matinding argumento talaga, kung saan si Congressman Rodriguez nag-object na naman na ipapatawag ito si Madriaga. Anyay person deprived of liberty at mayroon umanong isang membro sa kapulisan natin noong panahon ng Madriaga Kidnap for Ransom Group na napatay nitong grupo nito. So ayaw ni Rodriguez na ipapatawag ito. Anyay hindi karapat-dapat na magtestify ang taong dati nang nakonbikto at kasalukuyang nakakulong sa ganun pa ring kaso, mga kababayan. Mas lalong nag-alboruto itong si Congressman Rodriguez, mga kababayan, nung nagmotion ito si Congressman Chiljuk, no, na i-under protective custody itong si Ramil Madriaga gawa ng may banta ito sa kanyang buhay sa loob ng Camp Bagong Diwa, mga kababayan, at umano'y ilipat nila sa pangangalaga ng Kongreso. So doon nag-alboruto si Congressman Rorupos Rodriguez. Yun nga, nauwi nga sa butuhan. Subalit bigo pa rin siya kasi siya lang mag-isa ang palaging nag-object sa mga motion ng mga kasama niyang kongresista, mga kababayan. At ang panglima, mga kababayan, ay itong si Attorney Cynthia Pantumal. Ito yung nag-notaryo sa affidavit ni Ramil Madriaga. So 5 ang individual na ipapatawag ngayong sunod na hearing. Ang sunod na schedule, mga kababayan, ay ngayong April 14, April 22 at April 29. So antabayan na natin ito